Narito na ang pambansang pantanggal umay upang maghatid ang mga kwento sa buhay. Buong barangay kapitbahay, mga tropa at tambay, tawagin na pati na rin si nanay. Anong kwento mo? Logan na yan, saan ka man naroon? Logan na yan, gusto mong mapanood? Logan na yan, imatyogan na yan, imatyogan na yan, imatyogan na yan. Halo Galogs, mga Noyping Kalog, sabay-sabay tumutok at ihanda na ang inyong mga panga dahil Sabadong Kwentong Kwela ang aking ibibida. Nagbabalik ang inyong pambansang pantanggal umay, kaka Mark Logan, at ito ang Top 5 mga kwentong Mark Logan. Ano ang gagawin mo kapag nakakita ka ng pogi, magkakandilit sa pagpalirit o for the go ka sa pag-video? Ang mga netizens kasi always ready para sa selfie ng mga pogi. Nitong nakaraang Alilad Festival sa Laguna, sino siya sa pag-indayog ni Kuya? Dahil sa kanyang alindog, siya'y napagpiestahan ng mga manonood. Ang tiniliang dancer, isa ring certified TikToker. Siya raw ang inyong Prince Charming ng Cavinti, Laguna, si Charlie. Sa lakas ng dating, sure na raw ang tili ng mga kling. Sa kanyang dimples, baka raw ika'y ma-fall. Dahil daw likas na charming, napansin siya sa mundo ng pageantry, maging sa modeling, always siyang winning. Ang kanyang mga naggagandahang damit, tahiraw mismo ng kanyang mother. Tunay daw na loving and caring dahil sa kanyang lola, siya rin ay teaching ng mga patok na TikTok trending. Kapag siya naman daw ay inyong nakita sa daan, tsak na maglalaway ka. Di lang sa kanya, kundi maging sa Bake Mac niyang dala. Gano'n daw kasarap? Sarap po yan, ma'am. Talagang babalik-balikan niyo po yan. Meet Enteng, ang viral bayback ng Marikina City. Gusto mo ba matikman ng Bake Mac ko? Hintay, subuhan mo naman ako! Ito. Masarap? Ang kanya mga suki parang kili-kiliti sa lakas ng kili. Bago pa man makuha ang suki, parang maiihi pa nga sa nyanti. Sa sarap daw ng kanyang Bake Mac at sa angking kagwapuhan, sure daw na babalik-balikan. Buti hindi nagselos yung asawa ko. Sabi ko, ito yung pogi. Ito yung pogi na nagtitrending na nagbebenta ng macaroni. Tapos biglang tumigil, hinanap yung pogi. Nakuha na ng vlogger at content creator na si Melon's World ang inyong Baymac Pugito. Kaya sa comment section, di hamak siya'y na bet ng mga tao. Natuwa naman ako dito sa vendor na to. Kumbaga agaw pansin talaga. Tapos ang sipag pa, tapos mukhang ang bait-bait niya. Simula raw maging viral, umaapaw pa raw ang blessing na kanyang nalasap. Ang Bake Mac ni Enteng, aba, hinahanap-hanap. Alas 5 pa lang, oy, sold out na, o diba? Bongga! Nung nag-viral po yung video ko, mas lalo pong dumami yung aming customers, mas lalo pong nakilala at marami pong umorder sa amin. Pero ang tanong ng mga hoping na mabingwit si Pogi, Uwi na lang kita! Ako po ay may pamilyado na po. wow naman, talagang matitigilan ka. Ikaw, Logalogs, anong gagawin mo kapag siya'y nakasalubong na? Ready, racers? In 3, 2, 1, go! Go, go, go! Ang mga manonood ng racing ng mga bicycle napahay nang mapanood ang buwis buhay ng 100-meter karera ng mga toddler. Ang mga racer kasi, mga junakis nila Momshi at Popshi, ang kanilang 2-year-old Nakshi, cutie na cutie sa pagsabak sa racing. Nang mag-umpisa na ang hudyat, kanya-kanya ng padyak ang mga bagets na batak. Kasabay sa kanilang pag-arangkada, ang kanilang mga pudra at mudra, nalawit na mga dila, kakahabol sa kanila. Gamit ang balance bike, sila'y papadyak to get more likes.
ang sports na para sa mga chikiting, tinatawag na push bike racing. It's for beginners to learn how to balance before they can pedal. Naisip namin, why not make a program to teach these toddlers? And this is also a social sport, so health, di ba, yung how to deal with emotions during an event, road safety din. Ang 2 taong gulang na si Ken, 4 na buwan pa lang daw nang matutunan ang pagbabicycle. Nag-upisa po yung push bike last December. Yun po yung gift namin ng misis ko sa kanya. Then one time na may nakita po yung misis ko sa social media na meron po mga push bike racing. In-enroll niya po siya at doon po nag-start na i-train po namin siya. Sa kanilang unang patimpalak, ang mga manonood na papalakpak. Itinanghal na kampyon sa pagpadyak. 3 million views na ang isa sa kanyang karera. Nagkaaberya sa kalagitnaan ng pag-arangkada, kaya si tatay napatakbo sa kanya. Nadapa man, patuloy ang laban. Sigit lalong binilisan, kaya sa finish line, hindi siya naunahan. Bukod sa hilig niyang ito, siya rin ay magaling sa mga libro. Ang kanyang mga laruan, tiyak na siya'y may matututunan. At dahil nag-iisang supling, malambing at loving ang bibong chikiting. Nito lamang mga nakaraang linggo, si Ken todo ensayo dahil sa pangatlong pagkakataon, siya'y muling pipidal ng patakbo. In 3, 2, 1, go! Go, go, go! Ang pulilit racer nanguna agad sa first round, kaya ang salubong sa kanya ng ama, yakap na big and round. Pero pagsapit ng second at third round, siya'y nadapa at natanggalan ng sapin sa paa. Bagamat hindi pinalad, siya'y nananatiling mapalad. Sa modernong panahon, importante pa rin ang physical activity ngayon. Magandang umpisahan sa bahay. Ang mga larong sa bata ay magbibigay sigla at buhay. Logan na yan, gusto mo mapanood. Logan na yan, imatlogan na yan. Imatlogan na yan, imatlogan na yan. Logan na yan, gusto mo mapanood. Logan na yan, imatlogan na yan. Imatlogan na yan, imatlogan na yan. Smackdown aliw naman ang hatid ng susunod kong kwento. Joke slam sa loob ng ring, talo ang hihingi ng saklolo. Kinalakihan ng mga batang 90s ang all-time favorite nating wrestling. Yung tipong babad sa TV ang mga matatanda kahit mga chikiting. Minsan pa nga nagiging laro din ng magkakapatid ito. Kung ikaw ba si Batista, Big Show o si Rey Mysterio. Pero wag ka, ang sikat na wrestling noon ay nasa Pilipinas na. Aakalain mo bang ang mga Noipi may entertaining bardagulan na? Hello, Dogs! Welcome to Manila Wrestling Federation! Dinayo ko ang kaabang-abang na MWF kasaysayan. Ang mga sikat na Pinoy wrestlers may makakasamang taga-Japan. Si Ken Cypher, Isaiah Valencia, El Catipunero, Super P at iba pa. Isama mo din ang wrestling legend ng Japan. Andyan din si Tajiri, o diba? Kaya samahan ninyo akong mamangha at mangwi sa panonood ng nakakaaliw na wrestling Noipies. Lalaki, babae, Hapon, Pinoy, matanda o bata, sama mo pa mga feeling wrestler din, namumula man ang buhok o wala. Iba-iba man ang pagkatao pero nagtipon para mahinganyo. Sa mga wrestlers na sabot-sari, iba-iba ang anyo. Katulad na lang ng long-haired maangas ni sa Isaiah Valencia. Sumusunod sa galaw mo, di ba? Kasama si Mentay Kid na short and quick, tamang tumbling lang sa Gedli, pero kakaiba ang technique. Bigla kaming nasyokot, ba't biglang tumilim? Umextra pala si Aaron Liwanag, iba din. At eto na, umentrada na ang malditang si Chelsea Marie with Body Girl Hoya. Laban sa mag-beshi waps na sina Super P at chismosan si Patricia Ligaya.
pinakahiliyawan ng gwapings na si Joey Rosas. Kapartner ng nakakalokong si Bula-Bula na nagmaestro pa. Ang angas! Kalaban nila ang Oro Plata Mata tandem na si David Ravena kasama si Kurt Jimenez na may nananapak na BO ang sansan ha. Naoki at Hitamaru, laban naman kay Ken Cypher at si John Martin. Pinoy versus Hapon ang labanan na nakaka-tense din. Matapos ang show, ay samahan ninyo kung makilala ang mga lodi sa loob ng ringe maangas. Sa labas kaya, mga te? Nakakatuwa at nakapanayam din natin ang Super Besties na si Super P at Ligaya na nagtataas ng bandera ng Pinay sa wrestling world na nakakamangha. Well, #1 challenge para sa mga babae sa pro wrestling industry sa Pilipinas is the lack of women sa pro wrestling industry. Kita nyo naman, sa ngayon, 4 lang kaming lumalaban, di ba? Pero sa ngayon, 4 lang kami. We are training a few more women, pero of course, we would like to invite more para naman ipakita na ang mga Pinay kaya rin makipagsabayan sa mga Pinoy sa loob ng ring. Ako po siguro growing up, I really loved characters who wore pink, pero they could fight. So I wanted to be like one of those characters who weren't embarrassed to show their femininity, but at the same time showed that this wasn't a weakness. Iba naman ang kwento ng trans wrestler na si Chelsea Marie. Marami raw ang nagulat sa kanya na piling magpaka-maangas na Barbie. Usually, everyone who knows me knows that I'm a stereotype breaker. I like breaking boundaries. Usually pag trans, you're just in the box of biconera, in the beauty industry, or something that is opposite from violence. This is controlled violence, and it's not like violence that is meant to harm. Yeah, I like the idea of badass women. Puspusan at maigting daw na trainings ang pinagdaanan ng mga astiging Noipi wrestlers para iwas mapuruhan. Paalala, ito'y gawain ng mga eksperto lamang ha. Kailangan ng tama at puspusang training para magawa ng tama. Aw! Wapak! At pakak nga naman ang mga talentadong Pinoys na kayang makipagsabayan sa galing ng ibang lahi. Ang wrestling araw ay parang life, laban kung laban. Sa buhay ay dapat always ready to fight. Mag-tap kung need ng help. Matira matibay, ika nga. Panalo man o bokya, ang importante, lumabang ka. Ang mukha, pak na pak, bongga rin ang kanyang gaya. Sa kanyang aura, ikay magpi-feeling blessed. Ang nipis, parang isang Disney princess. Hanggang madinig mo ang palaban niyang boses. Balot sa balot nilaga po ko pinibalot. Balot sa balot na kayo dyan. Kung may diwata at hiwaga ng parisan, ngayon ay meron namang Diyosa sa ating harapan. My name is Josa, magbabalot ng may kawayang Bulacan. I'm all 24 years old. Naniniwala ba kayo sa kasabihan? Nagmula sa langit, bumagsak sa lupa. Itong mukha, ganon pa rin. Josa, magbabalot and I thank you. Sa kanyang ganda, siya'y talagang habulin. Pero hindi raw siya ligawin. Dahil mula may kawayan hanggang Valenzuela, sakay ng makulay niyang bisikleta na parang karwahe ng kanyang mga paninda. Habang naka-full makeup at gown ng akla. Yan ang gimmick ni Diyosa magbabalot. Paggising, makeup agad ang dinadampot. Nung bata pa ako, maroon talaga po ako mag-makeup. Ako lang ang mag-isa natutong mag-makeup. Hindi, talaga doon kami sa summer yung mga kaibigan ko, yung mga pag may mga ramparampahan, ganun talaga kami mag-makeup. Pag nung napadpad ako dito, naisip ko na mag-costume ako, kaya Sinatanggal na lang po siya pusa. Umusok, masakit. Hindi naman, sanay na po yung katawan ko eh. Masakit po yan. Sabi pa nga, tiis ganda eh. Ang mga damit sa ukay-ukay niya nabubunot.
konting gupit at disenyo, may maganda na siyang sa plot. Huwag ka, hindi pa tapos dyan ang kanyang effort dahil sa gabi-gabi, iba-ibang OOTD ang sinusuot. Para masaksihan ang kadakilaan niya, sinundan namin ang pagtitinda niya. Balot! Marami sa kanyang natutuwa, lalo na kapag bumanat na ng sayaw at kanta. May dagdag tip pa para sa panggastos niya. 3 years na po ako dito sa Bulacan po. Nung ano po dati, nagtinda po ako parang naka-alawig lang po ako na short tapos nakadamit lang. Hindi wala sa akin bumili. Kasi hindi daw ikaw si Diyos. Yung akin lang mapasaya mga tao. Ang 24 anyos na Diyosang Busilak, mula Northern Samar pa pala, pumadyak. Iniwan muna ang buhay na payak para gampanan ng pagiging mabuting anak. Bali, pangalawang panganay po ako. Bali, siyam po kami magkakapatid. At ang mama ko kasi ang trabaho nila, labandera. Yung papa ko hindi naman masyadong magtrabaho kasi pilay na po siya. Dahil napilitan magtrabaho ganito, magtinda ng balot. Hindi na nga po ako nakakapagpadala kasi matumal pa ngayon ng balot eh. Kasi doon sa Samar talaga, mahirap talaga ang buhay. Kasi kami nga ngayon, ilang buwan na yata, mga nag-umpisa bago January, wala pa kami, naputulang kami kuryente. Pagdating sa pamilya, she's giving. Kaya ang taglay na aura ay talagang mothering. Pero kahit siya'y Diyosa, meron pa rin siyang hiling. Mapaayos yung bahay namin. Yan lang ang ginano ko, tas may ilaw. Sa ngalan ng pag-ibig ni Diyosa, isinasamo ko ang aking pagmamahal bilang pagtitinda ng balot. Pili na kayo ng balot! Minsan may lungkot sa likod ng kolorete sa muka. Ang hirap ay binibihisan para maging maganda. Pasasaan ba't buhay ay giginhawa? Kumaldag, pumorma at laging tumawa. Dahil kahit tayo ay tao lang na nadarapa, may mga taong magsisilbing Diyosa dito sa lupa. Logan na yan, gusto mo mapanood. Logan na yan, imatlogan na yan, imatlogan na yan, imatlogan na yan. Gusto mo mapanood. Logan na yan, imatlogan na yan, imatlogan na yan, imatlogan na yan. Legit na nakakaaliw ang mga chikiting na nakiki-viral sa social media, lalo na sa TikTok world. Nakakamangha nga naman, di ba? Katulad na lang ng Humpty Dumpty dance craze na ito. 10, 5 little monkey, Humpty Dumpty. Mama called the doctor and the doctor said, pagbilang kong 3, nakatago na kayo. Kayo po na nakaupo, subukan yung tumayo. I want to... Ewan, nigugulo ninyo ang isip ko. Well, Logalogs, sa dinami-rami ng bida at bida-bida online sa paghataw, ito ang pambato kong bibong batuta mula sa lungsod ng Davao. Guys, paningkamot. Ayaw pang daot. Kasabot mo. Wonder is enough. I told you. Nag-gaid ako rason daw. Bye. At sigurado pa sa sure akong hindi ka mabibigo sa cute na danceries na si Maki Bibo. Agugalug ako si Maki. Iniwala sa sabihan. Dili ko bayot. Lalaki ko. Kasabot mo. Wonder is enough. I told you. Nag-gaid ako rason daw. Bye. Sa kanyang pitik na pakak at kwelang expressions na nakakahagalpak, abae, for sure natatatak ang mga giling niyang wapak na wapak. Milyon-milyon nga naman ang hakot views ng kanyang mga dance videos na cute. Mula sa mga komedyante niyang mga hirit at nakakalokang tumbling sa kalye with a split. Nag-iisang anak si Maki ng single mom na si Drolly Navarro. Nasa tiyan pa nga lang daw ang anak iniwan na ng kanyang nobyo. Buti na lamang at nakakaagapay ang Tito Ian at Lola Jelita. Kasama ang tumayong tatay na si Jeffrey na kumumpleto sa kanilang pamilya. Nagaya niya nga raw kay Mami ang galing sa pagsasayaw, kaya ang trippings nila pag bored, hatakin ang pamilya at humataw.
Huwag ka, bata-batuta man ay magalang at masikap sa gawaing bahay. Tabang ni Mama, tabang. Papa Jeffrey, wala. Ako permit sa tabang. Simula sa pagkasanggol ay si Jeffrey na ang tumayong tatay kay Maki. Ipalangga na po siya na pagdako ang asa sa taman ang dako. Lahat ng kanyang itulong sa nanay, hindi pong inaako. Gusto niya raw kasi ng shining, shimmering, splendid mansion. Huwag nga kayong, Bukod sa pagpapakintab ng mansyon, ay kumain daw ang kanyang hilig, mag-TikTok, mag-drawing, at bumabad kay Peppa Pig. Paborito na ko. Daddy? English mo si Peppa Pig, Daddy? Excited na rin daw siya dahil malapit na siyang pumasok sa school. Ang dahilan Logalogs, pakinggan ang answer niyang cool. Gusto niyo ko school. Gusto na ko kuan sa bell. Daw yung bell dito pero uli naman. Mas kinugustong maglaro sa bahay ni Maki kasama ang nanay. Di raw kasi nila matek ang pambubuli ng kanyang mga kapitbahay. Batchoy, bakla at iba pang asar daw ang sinisigaw kay Maki. Nakarating pa nga sa comments sa Sokmed na nakakagalaiti. Lumalabas, naglalaro. Umuwi po siya dito sa akin, umiiyak, susumbong na sinasabihan siya ng bakla at saka taba daw. Malaki po daw yung katawan niya. Magulang po ako, nasasaktan po ako kung may mababasa po ako ng babas, yung binubuli po yung anak ko. Nasasaktan po ako pero okay lang din sa akin kasi marami naman po nagmamahal na tumatanggap sa kanya. Ang nakakatuwa ay wala raw paki si Maki Boy sa sangkatelbang bashers na mga kulokoy. Saan kailan na sila ang Ginoo ng magbahalaan na utok, mindset. Sabot ka, wonder is enough. I told you, guys, person lang. Mindset ba? Mindset. Hayaan na nga lang daw sila. Diyos na raw kasi ang bahala. Ang importante, siya masaya. Tabang-tabang ang pamilya sa pag-agapay sa kanilang only bulinggit. Di raw nila pipigilang magpatuloy si Maki sa pagsasayaw, keber, sa mga inggit. Kikita ko naman po yung anak ko na masaya po siya sa ginagawa niya. Wala naman po akong karapatan na pigilan yung gusto ng anak ko kasi di ko naman yan siya pinipilit na sumayaw ka ng ganyan. Kusa niya sa loob niya na gusto niya sumayaw ng ganyan. Ang Lola Jelita na todo kayod para kay Maki, handa raw nilang isakripisyo ang lahat hanggang siya ay lumaki. Lahat lang isasakripisyo ko. Andito na ako. Susuportahan ko sila. Mag-ina. Super thankful naman si Bagets sa kanyang supportive parents. Maging sa mga nagtatanggol sa kanya sa Sokmed, may mensahe siya sa inyo, mga Bex. Thank you sa followers na ko. Thank you sa followers. Sa bawat paghataw at ngiti na walang patid, pagiging positibo sa buhay ang lagi niyang hatid. Na kung ang isang batang musmos ay kayang magpakasaya at di umintindi ng sasabihin ng iba, ikaw pa ba, Logalogs? Hala sige, magpatuloy ka! Ang taga raw ngayon talaga namang si OA, kaya kuryente tubig ang pabigat tuwing payday. Kaya ang trending na discardipid daw ang pagluluto sa ilalim ng araw. Pwede raw samantalahin ang tindi ng init, makakaluto ng pagkain, bon appetit! Ang kailangan lang daw kawali at mantika, paarawan sa loob ng 30 minutes ay sog na! Pag may tiyagang araw, may nilaga. Pero ibang kasabihan sa mainit na kalsada. Kapag may kawali, may mayuyupi. Aruy, hindi pa man nagsisimula. Sa'y nata ito na amakana akla. Ang madalas i-testing dito ang itlog. Pero para kumpleto ang almusal, sinamahan pa ng hotdog. Huwag mo ring palampasin itong si Kuyang na gusto sanang mag-almusal ng itlog, kakahintay na makapagluto sa initan, sakali na tinanghali ng tulog. Luto lang daw ang usapan, bakit naging science class? Bukod sa kawali, meron pa siyang magnifying glass.
Para garantisado na sa initan makakaluto, si Kuya nagtabas pa ng yero. Pati mga isda hindi nakaligtas, wapakels kahit ang bangus ay mahulas. Siyempre, pati tilapia meron ding entry. Kanin na lang para tanghalian is ready. Speaking of tanghalian, kinarirya ni Dong, hotdog, manok, pati kanin, niluto sa bubong. Ihanda na rin natin ang losartan, baka ma-high blood ka sa ulam o sa pasensyahan. Putok ng araw versus putok batok ang laban. Heto, pati ang kanyang nanay ay dinamay, naka-apron pa para mukhang chef na tunay. Kaso, wala pa mang solar eclipse sa atin, nauna nang magdilim ang kanyang paningin. Hindi totoo, parang hindi siya nag-grade 2. Ayan, kaka-cellphone mo yan. At para makasabay ang inyong si Kaka, susubukan natin kung effective ba? At ang resulta, 1A. Ang prevailing heat index daw po ngayong alauna ng hapon ay 42 degrees. Kasama na rin po doon ang aking init ng ulo dahil ako'y inis na inis. Tingnan ko lang kung mag-inarte ka pa rito. Yun! Success! Oha? Oha? Chef Day! Ano kayang say ni Gordon Ramsay? Ang alat! Pero bago kayo magtaka at maging patola, for entertainment lang po. Yan ang aming paalala. Sa kalan at apoy makakaluto ka. Walang duda. Pero pwede mo pa rin subukan. Huwag ka lang aasa. Sabi nila, ang mga Pinoy daw sala sa init, sala sa lamig. Pero mas lamang yung init. Kaya kahit umabot pa ng 50,000 heat index, kayang-kaya ang kaping mainit. Sarap! Dahil lahat tayo ay pinalaki sa aircon, sure ako, sa likod nga lang ng aircon tayo nakapwesto. Hanggang sa susunod na kwentuhan, samahan ang inyong pambansang pantanggal umay. Sabay-sabay nating basagin ang lumbay, pag-aanin ang trip ng buhay. Ako po ang inyong si Kaka Mark Logan po. At ito, ang Top 5 Kwento. Si nanay, ano ang kwento mo? I-Mark Logan na yan, saan ka man naroon? I-Mark Logan na yan, saan ka terbang kwentong kwela? Hatid yan ng balita, 3 dekada na natin kasama. Sa mga kwento merong weta at malulutong, umasa ng tiyak na hating mabubusong. Balitang napapanahon, tsak pasok yan sa kahon. Mark Logan, hanggang lumbay sa telebisyon. Ano ang kwento mo? Mark Logan na yan, saan ka man naroon? Mark